types of maps. Okay, so dito magkakaroon lang tayo ng mini game. Dito, i-identify nyo lang kung ano yung types of maps. Alam mo nila yung types of maps na tinatanong or kung ano yung pinakita sa picture, naiintindihan? Yes! So, bag na yung dalawa. So, number 1, what do physical maps show? A. Landforms, B. Lakes, C. Bodies of water, D. Mountains, or E. Oceans, or F. All of the above. Yes, please. Yes. Letter F. Can you read? Physical maps emphasize natural features such as mountains, lakes, rivers, lakes, and seafood. And explain, please. So, yun. So, what do physical maps show? Ikaw, kung papansin nyo dun sa mga map natin, syempre, pinapakita doon yung mga bundok-bundok, mga rivers. Yan, sa physical map nga is pinapakita lang dito yung mga natural features kung saan matatagpuan yung kabundukan, yung oceans, or yung mga plains, rivers, and lakes. So, ang sabi doon is all of the above. Naintindihan? Yes! Second one, what type of map is this? A. Political map, B. Thematic map, or C. Climate map? Yes, Mr. Diving. Ay! Yes, Diving. Political. Political map. Tama ba? Ayan. Yes, political map. Can you read and explain? Political maps emphasize man-made or cultural features such as the boundaries and location of nations, states, provinces, countries, and cities. Sinasabi lang sa political map na pinapakita kung ano yung pagkakahati-hati ng mga provinces, mga cities, na kung saan ito din nakikita yung mga boundaries ng bawat states. Yes, thank you, Chairman. So, sa political map nga, ina-emphasize lang dito yung man-made or cultural features such as yung mga boundaries nga ng mga location, nation, states, provinces, counties, and cities. So, ito yung ginamit natin ng Geography 1 para makita natin yung boundaries ng mga location. Naintindihan? Political map? Yes! So, next. Which picture is called a general purpose map? So, sa tingin nyo, asan dyan ang general purpose map? Yes, Miss Roldan. D. And can you read and explain? General purpose map. The typical classic map is general contents map that combines physical and political features. So, if you're gonna, if mag-focus tayo sa picture ng mapa, hindi lang, ang political map kasi nag-focus lang sa mismo names ng mga places. But yung general purpose map is combination ng physical and political features wherein makikita natin sa mapa kung ano yung certain na lugar na nasa loob ng certain location and then yung mga physical features na meron doon sa lugar. Yes, thank you, Mr. Rodan. So sabi na sa general purpose map is unlike siya ng political map na pinapakita lang yung boundaries ng isa't isa. Dito sa general purpose map is pinapakita yung combination of physical map and political map. So, naintindihan? Yes! So, next. What type of map is this? A. Thematic map, B. Community map, or C. Economic map? Yes, Miss Panis? Thank you! Thematic map. So, thematic map? Tama. So, can you read? It is a map that shows only one or few kinds of information. Thematic maps are also classified into maps emphasizing natural features and maps emphasizing cultural features. So, yan. Sa thematic map, sabi nito, it is a map that shows only one or few kinds of information. So, sa halimbawa natin, is, ang dinidefine dito is person per places. So, sinabi dito, sa thematic map is, focus lang siya sa iisang information. Such as, halimbawa na lang, ang pinag-uusapan natin dito is person. So, pinapakita dito sa map na to is kung gaano karami yung person sa isang lugar. So, dito, pag light yellow,
sa mga lugar na yan is kakaunti lang yung tao. Sa darker, ano naman is maraming population dyan. Naintindihan? So, gumagamit siya ng colors to identify na kung saan makikita yung mga specific information. So, naintindihan ang thematic map? So, hindi lang siya nakafocus sa person, pati din siya mga language, cultures, naintindihan? So, dito, thematic maps are also classified into maps emphasizing natural features and maps emphasizing cultural features. So, sa next is i-identify nyo naman kung ano yung natural features. Sinasabi. Yes, Ms. Laxington? Which picture is called physical thematic map? It's letter A. Letter A and Y. Because as you can see on the legends, it has legend there, the graphic graphs, volcanic graphs, which is a physical picture of a certain place. So, the meaning of physical thematic maps is they show the distribution of rocks and minerals, landforms, weather, climate, vegetation, soils, or such geographic phenomena as magnetic declination. So, thank you, Ms. Laxington. Yung sa physical map daw, di ba kanina sa thematic map is gumagamit tayo ng colors to identify saan makikita yung isang specific na pinag-uusapan natin. So, dito, based on our legends, ang granitic rocks daw is makikita sa lugar na to. Ang volcanic rocks naman is the green one. So, naintindihan ang paggamit ng thematic maps? Yes. Physical thematic maps. So, yan. So, physical thematic maps is, pinag-uusapan dito is yung mga physical pictures. Naintindihan? Yes. So, next. Which picture is called cultural thematic map? Yes, Miss Anjali. Letter B and Y. Since ang thematic cultural maps is nag-aano lang din sa may legend na distribution of different population. So, yung sa cultural thematic map is mostly, ang pinag-usapan natin dito is about sa culture such as mga population, language, religion, land use, transportation, or manufacturing. So, sabi dito, sa green areas, is ang language nila is English. Sa red area is Spanish yung language nila. Sa blue, Russian, dito sa violet is Arabic, and Mandarin Chinese, hindi na siya nakita sa picture. Naintindihan ang cultural thematic map? Yes. Ang cultural thematic map is, ang ina-emphasize dito yung about sa mga cultures ng tao. Naintindihan? Yes. So, what type of map is this sa tingin niyo? From this group. Yes, Miss Delrose. See, climate map. Climate map. Mandarin? Climate map may also show rainfall, temperature, and air. So, sa climate map, based on our legend, sabi dito, sa type 1, two pronounced season, dry from November to April, wet during the rest of the year. So, sa climate map, is pinapakita dito yung climate ng isang lugar within a year. So, dito daw sa blue one, is kadalasan sila nakakaranas ng dry from November to April and wet during the rest of the year. Sa type 2, dito sa green areas, so wala daw silang dry season with a very pronounced rainfall from November to April. So yan na ang example ng climate map. Naintindihan ang climate map? Yes. So next, what type of map is this? Yes, Miss Solis. Letter A, population. Population map. So yes, para lang din siyang din yung cultural thematic map kanina. So dito sa population map is pinapakita lang yung population no? Yung population kung gaano karami sa isang lugar. So dito, pag ganitong kulay daw is kakaunti lang hanggang sa parami na. Yung mula sa 1,000 ang na daw siya. Per number of people per kilometer of land area. So, sobrang dami ng tao dito sa pagkato. Naintindihan? Ang population map? Yes! Then, what is population map, Mr. Like what
monument which we see in the PPT, it shows the destiny of Glacier Reserve Feature, which is yung nakikita po natin is doon po nalalaman kung ilan or kung ano ang population ng isang continent or isang lugar sa ating mundo. So, naintindihan naman yung population map? Yes. So, next. What type of map is this? Yes, Miss Angal? Economic Economic map. Economic map, nature resources, crops, products, work and business. So, sa economic map, ito yung mapa na ginagamit natin para makita natin kung saan nalolocate yung mga resources na pwede natin pagkuhanan. Yung mga crops, products, and industries. So, dito sa Pilipinas, makikita natin yung mga dito sa part na to, sa part. Basta sa part na yan is maraming focus. So, yan. Sa economic map, may kita natin yung distribution. Yes, yung distribution ng mga resources, crops, products na makikita natin sa isang lugar. Naintindihan? Yes. Naintindihan? Yes. Okay, next. What type of map is this? From this side? Yes, Miss Rhonda? Yes, Mr. Diaz. Letter A po? Yes, letter A. Kindly read, Miss Rhonda. Vegetation map may show So, yes, sa vegetation map nga, tama si Miss Rhonda. Sa vegetation map, pinapakita lang dito yung forest, kung saan malolocate, yung desert, yung oceans, and yung mga grasslands. So, sinabi lang dito sa kulay white daw is outside area na siya. And green one, forest, yung much darker na green is forest condition and mosaic. And yung brown, woodland daw siya. So, yan, nakikita natin dyan yung distribution ng mga forest, desert, grass, land, and oceans. Naintindihan? Yes. So next, what type of map is this? Yes, Mr. De Castro? Letter C, historical. Historical map. Historical map may show routes of exploration, events, territorial changes. Can you explain? Pinakaliwanag din yung mga nag-exploration yung mga nangyari. Yes, thank you. So, sa historical map is, dito pinapakita lang yung history. Yung kung saan ba naging, kung saan daan yung naging ruta ng mga expedition dati, yung exploration, yung mga events, territorial changes. So, ito yung mostly ginagamit natin ngayon sa, ano subject natin ngayon? World history, Asian study. Yes, so yan, diba mostly pinapakita dito yung mga naging ruta ng mga dati nating, yun, mga pananakot nila. Naintindihan ang historical map? Yes. So, what type of map is this? Wait. Yes, Miss Travel map. Bakit kaya travel map? Travel map shows roads, railroads, and freight trains. So, sa travel map, sige. Katulad ng ginagamit natin sa Google, kung makikita natin doon yung mga ways, kaya pa, halimbawa, yung lugar. Yes, thank you. So, ngayon, wala na. So, yan ang kadalasan na natin ginagamit ng travel map is yung Google Map or yung Waze, di ba? So, ito, para makita natin yung mga daanan na pwede natin pagdaanan kung saan naman tayo. Kung wala naintindihan ng travel map. Yes. So, next, what type of map is this? Yes, Miss Fanny. Hindi ko, ocean map daw. Ocean map ko. Kasi ito ang continent natin ito ang
ito. Mostly malakas ang kalat sa organ. So, yan. So, pinapakita din dito yung mga parents kung saan papunta yung mga waves natin naintindihan ng ocean maps. Yes! So, dito pinapakita din kung saan yung malalim na lugar, yung malalim na part ng ocean, yung mababaw na part. Yan, sa ocean map. So, next, what type of map is this? Uy! Yes, Mr. A po, community map. Letter A, community map. Bakit kaya community map? Community maps may show streets, buildings, and agricultural harbors. So, sinasabi naman community map dahil na pinapakita natin kung ano ang dahil meron ng dark lugar, buildings, agriculture, and harbors. So, thank you. So, dito sa community map, pinapakita lang yung mapa sa isang community. Yung specific na lugar sa isang community. So, dito pinapakita natin yung streets, buildings, agricultural, harbors. So, ito, yung drawing ko. Usually, sa mga barangays natin siya. So, naintindihan ang community map? Yes! Again, what is community map, Miss Magdame? Pinapakita dito yung mga buildings, structures, yung mga agricultural Yes, in some community. So next, what type of map is this? Ay, last one na pala. Last one. Yes, Miss Domingo. Special map. Special map, but you can't tinawag yung special map. Kasi nasa mga schools, sa mga things and yes. So, special map, maps of parks, monuments, schools, and churches. So, dito sa special map, kaya tinawag na yung special kasi doon lang sa lugar na yun mo makikita yung mapa na yun. Sige, tingnan na rin ba yung mapa dito sa kaya natin sa A? Meron tayo. Pumunta ka sa BSU, gamitin mo yun, maliligaw ka. Diba? So, kaya siya naging special map kasi doon mo lang siya magagamit sa lugar na yun. Specific places lang. Naintindihan? Yes! So, maaari ba kayo magbigay ng kahit 5 or lahat? Sige, 5 lang. Na types of maps. Yes. Miss Junel. Yan. Siya. Agustin. Sir, kung nabigyan. Physical map, political map, general map, lahat ng mga